Please excuse me, medyo may allergy lang ako. These past 2 weeks ay from flu, cough and cold, and ngayon naman mayroon naman akong allergy probably. Tingin ko na nahawa ako kahapon sa habang nagtuturo ng piano lessons. But anyway, we are here, all of us are here para sumamba sa ating Panginoon. So, we have read our passage from the Old Testament, and as is our practice tuwing last quarter of the year, pinag-aaralan po natin yung iba't ibang reasons Jesus came into the world. So, before we continue, hayaan niyo pong buksan ko po ang ating text. This time naman po sa Tagalog. So, Isaiah chapter 61, which is yung last part na siya ng book of Isaiah. Ang Isaiah is one of the great prophets in the Old Testament. Aside from being isa siya sa mga kilala, mahaba din ang kanyang naging ministry at mahaba rin yung kanyang aklat. So Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. At ganito po ang sinasabi. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa may hirap. Pagalingin ng sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ni Yahweh, yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ng mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Sayon ay paligayahin, sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri, yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang palamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Sa tuwing sasapit ang Pasko, may ilan tayong mga Tagalog songs na classics actually, na bigla natin naririnig sa mga airwaves. Maririnig natin sa social media, yung mga nakikinig pa sa radyo, maririnig din natin ito sa radyo. At meron akong probably i-recite na lyrics sa inyo, yung bridge at chorus niya. Most probably baka alam nyo ang awitin nito. Ganito ang sinasabi niya sa kanyang bridge. Dito ay mayroong caroling at may simbang gabi. At naglalakihan pa ang Christmas tree. Tapos inulit niya ang Christmas tree. Sa chorus, ganito ang kanyang sinabi. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. So alam natin itong awitin ito. Ang point ng awitin ay marami tayong dahilan para magsaya tuwing Pasko. Nandiyan ang mga bagay na nakakalakhan natin noong tayo mga bata pa, tulad ng caroling. Although nagbabago ang mga lyrics ng mga carol, lalo na yung ending, nagulat ako nung isang araw pagkatapos nila kumanta at nakatanggap sila ng konti na, ang tawag doon? Ano yung binibigay nung pagkatapos nila sa kumanta? Ano tawag doon yung binibigay? Ginagawa ba tawag doon? May tawag doon anyway. So may binigay, may inabot yung nakinig sa kanila. Thank you, yun yung kinanta nila. Thank you. Hindi ko na sasabihin yung isa. Ang babait ninyo, di ba dapat thank you yung huli? Aba ang sabi ng mga bata, ang babait ninyo, paldo. Sabi ko. Okay. So, nagpabago. Pero same pa rin ang style, same pa rin ang mga inaawit, classics ang kinakanta ng mga carols.
Nandyan ang simbang gabi, culturally, nandyan ang mga naglalakihang mga Christmas tree. Although wala namang snow sa atin, pero ang mga Christmas tree ay naglalakihan. Kahit hindi na magkasya sa bahay, kailangan malaki ang Christmas tree para may paglalagyan daw ng mga regalo sa ilalim. Pero ang nakakapagpasaya raw, ayon sa awitin ito yung mga iba't ibang bagay na nakakapagpasaya. Pero ultimately, ang sinasabi ng awitin ito ay ang papasaya daw sa atin ay ang pag-uwi ng mahal natin na nasa malayong lugar. Ibig sabihin, ang kausap ng awitin ito ay yung mga mahal sa buhay natin, ng mga OFW. Basically, yun yung intent ng writer ng kanta. At ayon sa awitin, kay saya kung kayo'y kapiling na. Ang Pasko po o Christmas ay may cultural context. At iyon yung nilalaman ng awitin na nirecite ko sa inyo. Hindi naman masama po ang pagkakaroling o paglagay ng mga ilaw na pumuputi-kutita. Hindi rin masama na batiin ng isa't isa ng Merry Christmas. Ngunit para sa atin na mga mananampalataya, ang Pasko ay hindi lamang social-cultural activity. Ulitin ko, hindi siya social-cultural activity lang. Hindi lang siya para sa socials. When I say socials, may kinalaman sa interpersonal relationships, may kinalaman sa ibang tao. Hindi tayo nagse-celebrate ng Pasko para mag-get together lang o para magkaroon ng reunions lang. Para sa mga mananampalataya, ang pinakaugat ng ating kasiyahan tuwing dumadating po ang Pasko ay nagmumula sa theological, hindi socio-cultural. What do I mean by this? It is theological dahil nagmula po ito sa Diyos. It is a story that came from God Himself and He revealed it in and through His Word. Hindi po natin ito kwento. Ang problema kasi kapag ang ating kasiyahan ay nakaugat sa kwento po ng tao, hindi ito sustainable. Dahil lahat ng bagay, kung matatandaan natin sa mundong ito, ay hindi tumatagal. It's either nabubulok o namamatay. Doon patungo lahat ng bagay. It's because, sabi rin ng scriptures, all of creation is subject to corruption. Sa Romans 8:20. All of creation is subjected to corruption. Alipin ito ng kabulukan. Ayon po kay T. Desmond Alexander, isang theologian, sabi po niya sa kanyang aklat na From Eden to the New Jerusalem, everyone has a story to tell, although some may be more interesting than others. Undoubtedly, this is a product of a society that has imbibed the postmodern ideology that all truth is relative daw. All truth is relative. Therefore, kung all truth is relative, maririnig natin yung ibang tao, what is your truth? Or what is your truth? Relative daw. Your truth cannot be exactly my truth. Yun ang sinasabi nila. And in such a world, every story merits a hearing. Yet no matter how many stories we hear, we may still be left with a sense of emptiness. Yun ang nga yung point doon. Well, maraming tao may truth, maraming tao may kwento. Makikinig tayo and it merits a hearing, but at the end of the day, empty pa rin. We feel empty. For few stories address the fundamental questions of life. Yet one story stands apart from all the rest, and it claims for itself an authority not derived from human beings, but from God. So brothers, sisters, and friends, sa umagang ito, padalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin, upang makilala natin na ang Panginoong Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Nawa magbunsod din po ito sa atin ng tamang pagsisiyasat
ang pagsusuri sa ating mga sarili at pananalig sa Kanya habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhati ng ating dakilang Diyos. Itong pag-aaral po natin na reasons Jesus came into the world ay sinimulan po natin noong 2021. Matagal-tagal na rin. And we are on our 5th year of study already. And we will spend the whole month of December po going through different Bible passages to answer the question, what is or are the reasons Jesus came into this world? What is the reason that Jesus came into this world? Ano po ba ang mga dahilan sa pagparito, pagbaba ng Panginoong Hesukristo sa mundo? In the following weeks, we can expect na pag-aaralan po natin yung reasons number 24 hanggang 26. Pero today, ang pag-aaralan natin ay ang reason number 23. Itong pag-aaral na ito ay mag-last hanggang 2026. Naka-plot na siya hanggang next year. So, dun, yung last phase ng ating pag-aaral nito ay magtatapos next year. So for today, ang pag-aaralan po natin ay ang reason number 23 mula sa Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. Ang aklat po ng Isaiah ay isinulat po ni Propeta Isaias noong panahon ng divided kingdom. Just a brief review lang ng history ng Israel. Nagsimula po ito sa United Kingdom of Israel. Humiling sila kay Samuel ng isang hari. At although ang Diyos ang naghahari sa kanila, nagmatigas po ang mga tao at humiling kay Samuel na bigyan sila ng hari at pumayag ang Diyos. Inalaw sila na magkaroon ng hari. Ang unang hari ng Israel ay si Haring Saul. After Saul, si King David. Nang mamatay si King David, ang pumalit sa kanya ay si Haring Solomon. At nang nagkaroon ng anak si Haring Solomon, at hindi nagkasundo yung mga tauhan ni Solomon at yung kanyang anak, nahati ang kingdom sa dalawa. Dahil sa alitan ni Jeroboam at ni Rehoboam. Nag-divide yung kingdom. Ang north po ay naging Samaria, at ang south po ay naging Judah, the kingdom of Judah. About 191 years pagkatapos mahati po ang kaharian, sinugo ni Yahweh si Prophet Isaiah upang ipahayag ang salita ng Panginoon tungkol sa Judah at Jerusalem. Noong panahon ni Uzzias, ni Jotham, ni Ahaz at ni Hezekiah, mga hari po ito. Ilang hari ang inabutan ni Isaiah? 1, 2, 3, and 4. 4 kings. Mahaba-haba rin ang kanyang ministry. And by the time na naisulat ang passage na ito sa Isaiah 61, lumakas na lumakas po ang Assyria, and it has been 20 years pagkatapos nito lipulin ang northern kingdom of Samaria. So ang nangyari po, nilipol po ng Assyria ang Samaria, yung northern kingdom. Nag-war po ang Diyos sa Israel or sa Samaria, kapag hindi kayo nagsisi, patadala ko ang kaaway. Hindi sila nakinig. So nilipol po sila. And it has been 20 years since nangyari ito dito sa Isaiah chapter 61. And panahon na po ni Haring Hezekiah na anak ni Ahaz ng Judah nang isulat ito ni Isaiah. Initially, si King Hezekiah ay gumawa ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Ang ginawa po niya ay tinanggal niya yung mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa mga burol at binuksan po niya yung templo ni Yahweh. Pero kamalaunan, pinakita niya yung totoo niyang kulay at lumabas ito. Imbis na magtiwala kay Yahweh para iligtas ang bayan, mas nagtiwala sa political power and authority si King Hezekiah. Ang ginawa niya, dahil namatay yung hari ng Assyria, sabi niya, pagkakataon na ito para makawala. So ang ginawa niya, nagtiwala siya ngayon, nakipagsabuatan siya sa Egypt at sa Babylon. Mga pagan.
kingdoms. Ginawa niya ito sa kabila ng babala na hindi dapat magtiwala sa Egypto. When we read the pages of Scripture, time and time again, nagwa-warn ang Diyos. Huwag kayong babalik sa Egypt. Huwag kayong magtitiwala sa Egypt. Pero hindi yun ginawa ni Hezekiah. At dahil dito, nagpahayag ang Panginoon laban sa kanyang sambahayan. Sa Isaiah 39:6-7, sabi ng Panginoon through Prophet Isaiah kay King Hezekiah, "Behold, the days are coming when all that is in your house and all that your fathers have laid up in store to this day will be carried to Babylon." Ang superpower ng time na ito, si Assyria, hindi pa si Babylon. Wala pa si Babylon, maliit pa lang si Babylon. Kaya nga nakipag-partner siya kay Babylon, si Judah or si King Hezekiah. Partner niya si Babylon dito. At ang sabi ng Diyos through Isaiah to the king, "Behold, the days are coming when all that is in your house and all that your fathers have laid up in store to this day will be carried to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. And some of your sons," sabi, "who will issue from you, whom you will beget, will be taken away. And they will become officials in the palace of the king of Babylon." Pero ang tumatakbo sa isipan ni King Hezekiah of Judah ay ganito. Wala na kasi ang Samaria. Tinangay na ng Assyria, so tapos na yon. There is no such thing as Samarians. Nawala na yon. Yung line na yon. Judah na lang. So ngayon, dahil kakampi niya ang Babylon laban sa Assyria, akala po ni Hezekiah, magiging payapa ang bayan sa panahon ng Babylon. Pero ayon sa Panginoon, papalapit na raw ng papalapit ang panahon na at lumalawak ang Babylon. So, sasalakayin na niya ang dapat niyang mga salakayin. At tatangayin daw niya ang lahat ng nasa palasyo, walang matitira. Pati ang kanyang mga anak, yung mga anak ni Hezekiah at yung kaapu-apuhan niya ay dadalhin sa Babylon. Walang matitira. Makikita natin dito na ang kasalanan po, kasamaan sa paningin ng Diyos, ay may consequences. And Israel was guilty. At hindi pwedeng basta na lang na pabayaan yun ng Panginoon. Hindi niluwalhati ni Israel si Yahweh sa gitna ng mga bansa. Bagkus nakipag-partner pa siya. Hindi siya nagtiwala sa Diyos, nag-partner pa siya dito sa mga bansang ito. Even though there was a warning na huwag mong gagawin niya. Ganun pa man, hindi raw siya iiwan ng Diyos. Muli raw ipadadala ng Diyos si Prophet Isaiah para magpakayag sa kanyang bayan. Hindi niya iiwan ng ganun lang ang kanyang pangako sa Israel. Which leads us to Isaiah 61, 1-3. Buksan po natin ang ating mga Bibles. At ganito po ang sabi ni Isaiah, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. So they will be called oaks of righteousness," sa ibang versions, trees of righteousness, "the planting of the Lord, that He may be glorified." Dito sa ating passage, ang ibig sabihin or pag tinignan natin yung aklat ng Isaiah, ang ibig sabihin po ng pangalang Isaiah o Isaias ay Yahweh is salvation.
Yahweh is salvation. Ayon sa mga scholars, it is possible daw na nag-minister po si Prophet Isaiah na humigit kumulang na 60 years, ganun katagal. Pero ang na-record daw dito sa kanyang aklat ay mga nasa 50 years lang daw. Sapagkat naabutan pa niya raw ang kamatayan ni Sennacherib, king of Assyria, noong 681 BC. Sabi po niya dito sa verse 1a, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me." Diyan muna. So, pinuspos daw siya ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Yahweh. Hinirang siya. Binigyan ng kapangyarihan. Whenever we see these words sa Bible na the Spirit of God is upon me or anointed me, may specific na calling o may specific na responsibility na binibigay ang Diyos sa kanyang mga hinirang. And dito sa Old Testament, nakikita natin yun especially sa buhay ni Prophet Isaiah, na hinirang daw siya ng Diyos, binigyan siya ng tungkulin ng kapangyarihan. Sinugo siya para sa isang gawain, ministry or purpose. At anong purpose daw yun? Verse 1b, to bring good news. Sa ibang versions, to bring glad tidings to the afflicted. Hinirang daw siya ng Panginoon na magdala ng magandang balita o ng masayang balita. Bagay na bagay po sa kanyang pangalan, sapagkat sa kanyang pangalan makikita Yahweh is salvation. And so, as the book ends, makita natin dito, it's set against the backdrop of kings na puro mga failure. Makita natin dito yung pronouncement or proclamation ni Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, and He has anointed me to bring good news or glad tidings. Para kanino daw itong glad tidings of salvation? Ang sabi niya, to the afflicted. Sa ibang translations, ang ginamit po, especially sa Tagalog, ang ginamit ay mga maamo. Sa mga maamo, or to the meek and gentle. Sa iba naman, mapapansin natin sa mga mahihirap. Ipapaliwanag natin yan later. Dahan-dahan lang natin ilalatag. So, mental note lang muna, ganyan yung mga ginamit na salita. Mapapansin po natin na sila rin, itong mga maamo, itong mga mahihirap, itong afflicted, sila rin po later on ang tinatawag na broken-hearted sa passage. Sa verse 1b. Sila rin ang tinatawag na captives or mga prisoners, mga bihag at bilanggo sa verse 1c. At sila rin ang tinatawag na namumulila sa ibang versions o sila ay tumatangis sa verses 2 and 3. The same people. Ano kaya ngayon ang significance o meaning nitong bringing the good news ni Prophet Isaiah to the afflicted? Isa-isahin po natin. Number 1. To bring good news means to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. So, sabi niya sa verse 1c, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. Noong panahon po ni Isaiah, it is said na ang matuwid na hari raw ng ancient Near East ay mayroon siyang certain conduct or practice na ginagawa on his first or second year. Pagkatapos siya iluklok on his first or second year, it's either nagpapatawad daw itong haring ito or nagpapalaya ng mga nakakulong. Parang kumbaga katumbas nun sa panahon natin yung presidential pardon. May mga nakakulong at binibigyan ng parole. Parang ganon. So, ginagawa ito ng haring ito, ng matuwid na hari, as an act of justice. So, the king sits as both judge and savior. At ginagawa nila ito on their first or second year ng pamumuno. Ayon po sa tradition, ang background po ni Isaiah ay he is the son of Amos. Si Amos po ay kapatid ni King Amaziah ng Judah. So, si King Amaziah ay
Which means na royal family po siya. Prophet Isaiah is in the line of David. So, he is in the line of the Davidic kings. Member siya ng royal family, may access siya sa royal courts. Ngayon, kung i-connect natin ito sa passage na sinasabi niya, to bring good news, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, na ginagawa lamang ng hari, does this mean that later in Isaiah's life, magiging hari po siya? Kasi sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the afflicted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. Gawain ito ng isang hari. Ibig sabihin ba, hinirang siya ng Diyos na maging hari at tuparin niya ang tungkulin ng isang matuwid na hari. When we look at Isaiah's life, hindi naging hari si Isaiah. Although nandun siya sa Davidic line. At member siya ng royal family. Pero hindi siya naging hari. So paano ito? Yun yung question mark. Tuloy lang po natin. Number 2, what does it mean to bring good news? To bring good news means to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. To proclaim, sabi niya nga sa verse 2a, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Itong favorable or acceptable year ay hindi po literal na taon, na parang 365 days. Kapag sinabi natin taon kasi, akala natin 360 days or 365 days. Ito po ay hindi literal na taon, kundi panahon. It is a time when God will display His loving kindness upon His people based on His covenant promises. At sabi nga niya sa kanyang pangako sa Isaiah 54, 7-10. Sabi niya, for a brief moment I forsook you. Kausap niya si Israel. But with great compassion I will gather you. In an outburst of anger I hid my face from you for a moment. But with everlasting kindness I will have compassion on you. Sabi kanina sa Psalm 30, anger may last for a moment, but His favor will last for a lifetime. Sa pages of Scripture, paulit-ulit yung ganyang klaseng pinapakita ng Diyos na loving kindness and faithful niya. Dito, it is measured in terms of yung panahon. Yung haba ng panahon. Sabi pa sa verse 9, for this is like the days of Noah to me, sabi ng Diyos. When I swore that the waters of Noah would not flood the earth again. So I have sworn that I will not be angry with you, nor will I rebuke you. For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken. Sa Jeremiah, maririnig rin natin ito. Sa Ezekiel, mababasa rin natin ito, ang tinatawag na eternal covenant ng Diyos. Sabi dyan, says the Lord who has compassion on you. Sa biblical history, alam natin na tinapon ni Yahweh ang Judah sa Babylon. Ang Samaria, sinalakay, kinuha, kinangay papuntang Assyria, Northern Kingdom of Samaria. Yung Southern Kingdom of Judah ay tinangay, sinalakay ng Babylon at tinangay. There was a number of deportations. At yung part ng mga deportations na yun, malalaman natin, mababasa natin, especially sa mga Sunday school teachers, si Daniel. Kaya nga napadpad si Daniel sa Babylon. Kaya nga si Daniel ay nakilala si Nebuchadnezzar at yung kanyang mga kaibigan. Part sila ng exile. At itong captivity na ito or exile ay tumagal na 70 years. Dahil sa pagsuway ng Judah sa kanilang tipan sa Diyos. Pero based dito sa mga passages sa Isaiah, when he proclaims the favorable year of the Lord, pinapakita ng Diyos na
may katapusan ang mga paghihirap. And what will begin is the favorable year of the Lord. God will gather His people once again at patutunayan niya ang kanyang katapatan at kagandaang loob sa kanila. Matatapos din ang 70 years. So hindi naman panahon ng pagliligtas lang ang pinahayag ni Isaiah. Maging ang kapalaran ng mga bansa ay kanyang pinahayag din. Sabi niya sa Isaiah 34, 1-2 at saka verse 8, "Draw near, O nations, to hear, and listen, O peoples. Let the earth and all it contains hear, and the world and all that springs from it. For the Lord's indignation is against all the nations." Ito yung pinag-uusapan din natin from Psalm 2 last week, di ba? For the Lord's indignation is against all the nations, and His wrath against all their armies. He has utterly destroyed them. He has given them over to slaughter. Verse 8, "For the Lord has a day of vengeance, a year of recompense for the cause of Zion." Tulad po ng isang haring manlulupig, dudurugin niya ang lahat ng kanyang kaaway para ipagtanggol ang bundok Zion, ang bundok ni Yahweh, laban sa mga bansa. May araw daw na nakalaan para hatulan silang lahat. So across the book of Isaiah, makikita natin itong proclamation of yung year, favorable year of the Lord, at saka day of vengeance ng Diyos. When we look at how we proclaim the gospel, how do we proclaim the gospel? Nandun ba makikita ang favor o grace ng Panginoon at ang kanyang day of vengeance? O puro tayo grace, grace, grace lang? We see here sa Old Testament, when the gospel is proclaimed, or when the good news is proclaimed, hindi favorable year of the Lord lang. Kasama pati ang day of vengeance. May nakalaan na araw para hatulan ang lahat. At lahat tayo haharap sa Panginoon. Pangatlo, to bring good news means to comfort all who mourn and give them joy. Sabi po niya sa verse 2b, to comfort all who mourn. And then sa verse 3, to grant those who mourn in Zion, give them a garland instead of ashes. Yung garland, yun yung flowers na nilalagay sa ulo. Or pwede rin yung nilalagay dito sa leeg. The oil of gladness instead of mourning. The mantle of praise instead of a spirit of fainting. Yung mga larawan na ginamit dito, or descriptions, na katulad ng ashes or abo sa ating passage, ay sagisag po ng kabigatan ng loob at kapighatian. In the Old Testament, naglalagay sila ng abo sa kanilang ulo. Talagang binubuhusan nila ng abo. Imbis na tubig, abo ang nilalagay nila sa kanilang ulo, or umuupo sila sa abo, o humihiga sila, nagpapatira pa sa abo. Kapag nagsisisi po sila sa kanilang mga kasalanan, at nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. What does this say? This is lost on us, yung ganitong practice. Hindi naman natin ito ginagawa. Pero to the people in the ancient Near East, ginagawa nila ito para magpakumbaba. Para sinasabi sa harapan ng Diyos, ako ay abo lamang sa iyong harapan. Sapagkat ang tao ay nagmula sa, patayin ko muna to, distraction ka. Meron pang Viper. Hindi ko kayo kailangan niya. Kapag naglalagay sila ng abo, o umuupo sa abo, nagpapatira pa sa abo, sinasabi nila sa harapan ng Diyos, ako ay abo. Because I came from ashes. Sinasabi yun, pag may namamatay, di ba? Ashes to ashes, dust to dust. At ganun ang pag nagsisisi sila, ganun ang ginagawa nila.
Sa makatuwid, itong mga na makikita natin ng mga descriptions dito sa verse 3 ay may pagkilala at pagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya sila nagtatangis ngayon, kaya sila nabibigat at ang kanilang mga loob. Fast forward sa panahon natin, paano ba tayo ngayon magsisi sa harapan ng Diyos? Ang dapat nating maintindihan kung haharap tayo sa Panginoon at magsisisi sa ating mga kasalanan ay kailangan natin i-acknowledge sa Kanyang harapan na nagkasala tayo. Kaso marami sa atin ganito ang style. Hihingi ako ng patawad sa Panginoon, nakapatawaran sa Panginoon. At dapat niya akong patawarin kasi lumapit ako sa Kanya. Teka lang, God does not owe you anything. Ikaw pa nga ang nagkautang sa Panginoon dahil sa iyong mga kasalanan. And if He does not forgive you, He is still a holy God. If He judges you on the spot, and if He kills you, He is still a righteous God. Sapagkat tayo yung nagkasala. At dahil tayong nagkasala, wala tayong karapatan na manumbat sa Kanyang harapan o sumbatan siya na dapat niya tayong patawarin. It is out of His grace, it is out of His loving kindness kung bakit siya nagpapatawad. Ganun ang style natin yan. Kahit sa kapwa-tao natin, imbis na humingi tayo ng kapatawaran ng maayos at i-acknowledge ang ating kasalanan, ang ginagawa natin, lumapit na nga ako sa iyo eh. Ayaw mo pa ako patawarin? Abay, nanunumbat ka pa? Inayos mo pa sarili mo sa harapan ng taong nasaktan mo? Inamin mo ba? Ayaw natin aminin. Wala kahit anong pag-aamin. Pero makikita natin in the pages of Scripture, mga tao noong unang panahon, pag humaharap sila sa Diyos, sabi pa nga kanina sa Psalm 30, hindi lamang abo, nagsusuot sila ng sackcloth. Natanggal nila yung mga komportable at magaganda nila at magagarang mga damit at anong sinusuot? Ang sinusuot nila sako. God does not owe us anything. But it is out of the kindness of His heart that He shows us forgiveness. And so when we come to Him, let us come to Him in humility and repentance. Let us acknowledge our sins ng maayos. Hindi parang siya pa ang may utang sa atin dahil lumapit tayo sa Kanya para patawarin tayo. He does not owe us any forgiveness. Kaya nga, mapapansin natin dito, sila yung nagtatangis. Sino yung mabibigat ang mga loob? Itong mga broken-hearted. Itong mga those who mourn. At kasama raw sa ministry ni Prophet Isaiah, ang alawin ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan kung hindi mo muna aakuin ang iyong kasalanan. Uulitin ko. Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisisi ka kung hindi mo muna aakuin. Kadalasan tumatalon tayo eh. Lalapit tayo, nagsisisi na ako. Hindi mo pa nga inako eh. Paano mo makukuha yung forgiveness kung hindi ka muna nagre-repent? And so, paano mo makukuha yung aliw, yung blessing ng aliw, kung hindi ka rin nagsisisi na maayos? Pagkakadupang-dupang yan. Sabi dito, matatapos din ng kanilang kapanglawan. Hindi laging ikukubli ng Diyos ang kanyang mukha. So, ang requirement ay matuto tayo magpakumbaba. Siya ang Diyos. Tayo ang apo. Siya ang manlilikha.
tayo ay hiningaan lang. Sa araw na magpahayag daw si Isaiah, mapapalitan daw ang kanilang abo ng mga putong ng bulaklak, ang kanilang pagtangis ng kagalakan, at ang kabigatan ng loob ng mga damit na kapurihan. At dahil lahat ng bagay na ito ay ginawa sa kanila, binigay sa kanila. Hindi sila gumawa nito, hindi nila pinaghirapan ito. Itong lahat ng bagay na ito ay pinagkaloob lang sa kanila. Binigay, sabi ni Prophet Isaiah, matatawag daw silang mga punong kahoy ng katuwiran. Sa English, ang ginamit, oaks of righteousness. Tinignan ko kung ano yung oak sa ginugol ko. Mga malaking puno ito na spread out yung mga branches at malalalim ang mga ugat. So, anong sinasabi dito ni Prophet Isaiah? Tulad raw ng mga puno na matibay at matuwid, hindi madaling mabuwal, na ano daw? Sabi diyan, pananim ng Panginoon upang siya ay luwalhatiin. So itong mga pinagkalooban ng kasiyahan at katuwiran ng Diyos ay buong buhay nila magiging matibay, matuwid, at hindi mabubuwal. They will praise the Lord and point to the gardener who planted them. It brings us back doon sa time na ginawa ng Panginoon ang halamanan ng Eden. Pero dito sa larawan ni Isaiah, ang mga halaman ay tayo. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon ng halamanan. Ang ministry po ni Prophet Isaiah noong panahon ni King Hezekiah, at ayon po sa tradition, ay natapos doon natapos yung ministry ni Prophet Isaiah sa panahon ni King Hezekiah. And according to tradition, ang buhay ni Isaiah ay natapos dahil pinatay po siya ng anak ni King Hezekiah na si King Manasseh. Pinatay siya ni King Manasseh. Naglingkod ng tapat si Isaiah, pero yung anak ni King Hezekiah na kanyang pinaglingkuran ay pinatay siya. Sa makatuwid, hindi naabutan ni Prophet Isaiah ang pagsalakay ng Babylon. Hindi niya naabutan yung pagtangay sa Judah papuntang Babylon, at hindi niya naabutan yung 70-year captivity. Mga kapatid, bagaman si Prophet Isaiah, sa makatuwid, itong mga sinasabi ni Prophet Isaiah na the Spirit of the Lord is upon me, hindi niya natupad sa kanyang ministry. Yes, he is one of the great prophets of the Bible, pero hindi sa kanyang panahon naganap ang mga bagay na ito. Because in God's plan of redemption, there is someone much, much greater than Isaiah. There is someone much, much greater than him who was able to bestow these blessings upon God's people. Pagdating ng New Testament, makikita natin itong someone greater na naglalakad sa deserts ng Israel. Papunta siya isang Sabbath sa isang synagogue at nandun siya magbabasa ng Isaiah scroll. Binigay sa kanya ang Isaiah scroll at binuksan niya ang Isaiah sa Isaiah 61. At ganito ang sinasabi sa atin ng New Testament. And the book of the prophet Isaiah was handed to him. And he opened the book and found the place where it was written. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord.
And he closed the book, gave it back to the attendant, and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Sa kanyang pagdating, narinig natin ang magandang balita at nabuksan ang ating mga mata. Mula sa pagiging bulag, nakita natin ang liwanag. Nakita po natin na tayo ay tukha. Tayo ang tinatawag na maralita sa kanyang harapan. We are those who are poor in spirit. At kailangan natin siya sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa parating na kahatulan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan. Tayo ang mga dating bihag na pinalaya, mga dating bilanggo na pinatawad at pinawalang sala. At ngayon, tinitipon niya tayo para aliwin ng bawat isa. Dahil pinalitan niya ang ating mga abo ng pagsisisi sa kasalanan, ng kagalakan ng katuwiran at kasuotan ng mga pagpupuri. Sa kanyang pagdating, nakita rin po natin na mas matagal ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon kumpara sa araw ng paghihiganti. Kapansin-pansin na agad niyang sinara. Pagkatapos niya basahin yung to proclaim the favorable year of the Lord, agad niyang sinara ang aklat ni Isaiah at hindi na niya sinabi ang the day of vengeance of God. Sapagkat bumaba siya para ganapin ang pagtitiis ng lingkod nang sa ganon dumaloy para sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Siya po, Panginoong Jesus. Siya ang tinutukoy sa Isaiah 61. Naging bibig lang si Prophet Isaiah. At muling babalik ang Panginoong Jesus para sa araw ng paghihiganti at paghatol sa lahat. Anong tugon natin dito? Sabi ko sa verse 3, "So they will be called oaks of righteousness, the planting of the Lord that He may be glorified." Hinahalin tulad daw po tayo sa magandang halamanan ng Panginoon. At tayo ay tinanim na maging mga matitibay na punong kahoy ng katuwiran. Malago ang mga dahon at malalim ang mga ugat. Hindi madaling mabuwal. Dahil tayo, ganito ngayon ang dapat na ating pag-isipan. Dahil tayo po ay pinalaya mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan, dapat lang mamuhay tayo ng karapat-dapat sa pagiging isang malaya. Kung tinawag ka na maging punong kahoy na matibay, punong kahoy ng katuwiran, mamuhay ka ng karapat-dapat bilang isang punong kahoy ng katuwiran. Pagpatuloy mo yun. At dahil tayo'y pinawalang sala mula sa ating pagkabilanggo, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa pagiging pinawalang sala. Kasi kung huwad ka at hindi ka naman totoo, maaaring gayahin mo sa una, pero hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Ang pagkatawag sa mga tunay na pinalaya, mga tunay na pinawalang sala, ay manatili hanggang huli. Pero kung gagayahin mo lang, hindi ka tatagal. Ipapakita mo ang iyong totoong kulay. Ngayon sa mga tinawag, dahil ikaw ay na kay Kristo at pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan, patuloy kang mamuhay ng karapat-dapat sa pagiging malaya. Dahil tayo'y pinawalang sala mula sa ating pagkabilanggo, patuloy tayong mamuhay ng karapat-dapat sa pagiging
pinawalasala. All of these blessings did not come from us. It was given to us by grace. At dahil napalitan ang ating mga abo ng kagalakan, huwag po natin kalilimutan, purihin at pasalamatan ng ating Diyos dahil sa ginanap ng kanyang anak sa kanyang buhay at kamatayan. Mga kapatid at kaibigan, itong dahilan kaya masaya tayo sa tuwing sasapit ang Pasko. Sapagkat ang hinirang ng Panginoon ay bumaba, naging tapat sa kanyang pangako, pinagaling niya ang ating mga bagbag na puso at sinimulan ng pagbabago. Bago na eh. Mamuhay ka nang naaayon sa pagkatawag sa iyo, sa pagbabago. Christmas is a time of rejoicing. Pinagaling niya tayo, binago tayo. Let us rejoice in Him. Because Jesus came into the world. And what is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to bind up our broken hearts. This is the reason Jesus came into this world. It is His story that will not leave us with a sense of emptiness. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating tapat at mapagmahal na